Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan at mga salaysay ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa kani-kanilang probinsya. Layunin ng kwento na magbigay babala, maghatid aral, at magmulat sa mga misteryong bumabalot sa ating mga paniniwala. Ang ilang bahagi ay maaaring nakakatakot o maselan, kaya't ipinapayo na panoorin ito ng may gabay ng nakatatanda. Matapos mamatay ang kanyang ina, napilitan si Ella, isang dalagang taga-Maynila, na bumalik sa probinsya ng kanyang ina sa bayan ng San Roque. Wala na siyang ibang pamilya kundi ang matandang tiyahin na si Tia Maring, isang tahimik at konserbatibong babae na kilala sa baryo bilang babaeng takot sa dilim. Sa unang gabi pa lamang ni Ella, napansin na niyang kakaiba ang paligid. Ang hangin ay tila laging malamig kahit tag-init, at tuwing sumasapit ang dapit hapon, biglang nagiging tahimik ang mga aso at tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman ng mga puno. Ngunit dahil galing siya sa lungsod, hindi niya ito gaanong pinansin. Kinabukasan, naglakad siya sa palengke upang bumili ng mga gamit. Doon niya unang nakilala si Lira, isang babaeng kaedad niya, may mahaba at maitim na buhok, maputlang balat, at malamlam na mga mata. Sa unang tingin pa lamang, may kakaibang enerhiya itong dala, ngunit magaan ang loob ni Ella sa kanya. Si Lira ang unang umiti at nag-abot ng kamay. "Baguhan ka rito, no? Ako si Lira. Kung gusto mo, samahan kita mamasyal dito minsan." Nagpasalamat si Ella at tinanggap ang alok. Mula noon, araw-araw silang magkasama. Si Lira ang nagturo sa kanya ng mga daan patungo sa ilog, sa lumang simbahan, at sa mga liblib na parte ng baryo. Mabait at masayahin si Lira, ngunit sa tuwing nagtatakip silim, bigla na lang itong nagmamadaling umalis. Minsan, habang pauwi si Ella mula sa bahay ni Lira, napansin niyang walang ni isang tao sa daan. Tahimik ang buong baryo at ang mga ilaw ng bahay ay sabay-sabay na pinapatay. Tanging mga kaluskos mula sa kakahuyan ang maririnig. Pagdating sa bahay, tinanong niya si Tia Maring kung bakit ganon. Ang sagot ng tiyahin ay malamig at diretsyo, "Dito sa San Roque, iha, kapag sumapit ang alas 6, dapat nasa loob ka na ng bahay." Dahil may mga nilalang na hindi gusto ang liwanag. Hindi pa rin maintindihan ni Ella kung bakit takot ang mga tao sa gabi. Ngunit isang bagay ang tiyak, simula nang dumating siya, pakiramdam niya'y may nagmamasid sa bawat kilos niya, lalo na kapag siya'y kasama ni Lira. Makalipas ang ilang araw, tila naging magkaibigan na ng husto sina Ella at Lira. Madalas silang magkasama sa palengke, sa ilog, o minsan ay sa tabing bukid kung saan malakas ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, muling nakaramdam si Ella ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng bawat tawa at kwentuhan, may mga bagay siyang hindi maipaliwanag tungkol kay Lira. Isang hapon, inaya ni Lira si Ella na mamitas ng mangga sa dulo ng baryo, malapit sa isang lumang sapa. Habang naglalakad sila, napansin ni Ella na parang walang ibang dumadaan doon. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng tubig ang maririnig. Nang marating nila ang puno ng mangga, biglang sinabi ni Lira, "Dito ako madalas nagpapahinga. Dito ko nararamdaman na buhay ako." Napangiti si Ella, ngunit napansin niyang tila may kakaibang amoy sa paligid, parang pinaghalong dugo at bulok na karne. Akala niya ay may patay na hayop sa malapit, kaya hinanap niya ang pinagmumulan. At sa di kalayuan, sa gilid ng sapa, nakita niya si Lira nakaluhod, nakatalikod, at tila may kinakain. Nanginginig si Ella habang papalapit. "Lira," tawag niya. Biglang tumigil si Lira, at nang lingunin siya, may tumulong dugo sa kanyang labi. Ngumiti ito ng marahan, sabay sabing, "Pasensya na, nagugutom lang ako." Tinakpan ni Lira ang isang maliit na supot na tila may lamang laman loob ng hayop, sabay tawa na parang walang nangyari. Pilit na ngumiti si Ella at sinabing baka guni-guni lang niya yon. Ngunit mula noon, hindi na maalis sa isip niya ang nakita. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Tia Maring, napansin ng tiyahin na matamlay siya. Tinanong siya kung may problema, ngunit sinabi lang ni Ella na pagod lang siya. Pagkatapos kumain, naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa labas. Sa ilalim ng buwan, nakita niya si Lira, nakatingala, nakatayo sa gitna ng dilim, nakangiti sa kanya. Sa likod nito, may dumaan na aninong may pakpak. Kinabukasan, dinalaw siya ni Lira na parang walang nangyari. "Gusto mo bang pumunta sa ilog mamaya? Maganda ang buwan," alok nito. Napatitig si Ella sa mga mata ng kaibigan, mapupungay, ngunit may kakaibang lalim. Parang may buhay na gumagalaw sa loob. Habang naglalakad silang muli papunta sa ilog,
napansin ni Ella na wala talagang hayop na lumalapit kay Lyra. Maging ang mga aso ng baryo ay tahimik tuwing dadaan ito. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, nakarinig si Ella ng matinis na iyak ng pusa sa labas ng bahay. Sumilip siya, at nakita niya si Lyra sa ilalim ng puno, hawak-hawak ang katawan ng pusa. "Huwag kang matakot, Ella," bulong ni Lyra habang nakatingin sa kanya. "May mga bagay na mas mabuting hindi mo alam." Simula ng gabing iyon, hindi na mapakali si Ella. Laging sariwa sa kanyang isip ang imahe ni Lyra, ang dugo sa labi, ang malamig na ngiti, at ang mga matang tila may lihim na tinatago. Pinilit niyang kalimutan iyon, ngunit gabi-gabi, may kakaibang panaginip na bumabagabag sa kanya. Sa unang panaginip, nakita niyang nakahiga siya sa kama. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Sa kanyang dibdib, may mabigat na nakadagan, isang nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Hindi siya makasigaw. Nakatingin lang ito sa kanya, sabay inilapit ang mukha at bumulong, masarap ang dugo ng bago rito, pagkagising niya, pawis na pawis siya. At sa kanyang balikat, may bakas ng kagat, sariwa, tila kagat ng tao. Kinilabutan siya. Sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili na baka lamok lang iyon, ngunit masyado itong malaki at malalim. Nang sumunod na gabi, muli siyang nanaginip. Sa panaginip niyang iyon, nasa gitna siya ng kakahuyan, nakasuot ng puting bestida. Mula sa dilim, lumitaw si Lyra. Maputi ang balat nito, ngunit ang mga mata ay pula, at sa likod niya ay lumalawak ang isang peres ng pakpak. Lumapit ito kay Ella at inilapat ang kamay sa kanyang pisngi. "Kaibigan kita, di ba? Hindi kita sasaktan kung hindi mo ako iiwasan." Nang magising siya, may bakas ng dugo sa kanyang unan. Napasigaw siya, dahilan para magising si Tia Maring. Agad siyang nilapitan ng tiyahin at tinanong kung anong nangyari. Nang ipakita niya ang sugat, natigilan si Tia Maring. "Diyos ko, Ella, sino ang kasama mo kagabi?" Hindi alam ni Ella kung ano ang isasagot. Ngunit sa sulok ng kanyang isipan, alam niyang si Lyra lang ang nakita niya buong araw. Kinabukasan, nagpasya siyang huwag munang makipagkita kay Lyra. Ngunit kahit nasa bahay lang siya, pakiramdam niya'y may matang nakatingin mula sa labas ng bintana. Habang naglalaba, narinig niyang may kumakanta sa likod bahay. Isang himig na malamlam at nakakaantig. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita niya si Lyra, nakaupo sa ilalim ng puno, nakangiti at kumakanta habang may pinaglalaruan sa kamay. Nang mapansin siyang nakatingin, tumigil ito at nagsabing, "Ella, bakit hindi ka na lumalabas? Akala ko magkaibigan tayo." Ngumiti si Ella, pilit. "May sakit lang ako, Lyra." Ngunit nang umalis ito, nakita niyang may bumagsak mula sa kamay nito. Isang maliit na piraso ng kuko na kulay itim, parang kuko ng hayop. Kinagabihan, muling nagising si Ella sa bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi pa naginip. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang aninong nakadagan sa kanya, manipis, mahaba, at nakangiti. Nang magsalita ito, tinig ni Lyra ang narinig niya. "Sinabi ko naman sa'yo, kaibigan kita kaya ako ang pipili kung kailan ka matutulog." Kinabukasan, tila wala ng kulay ang mundo ni Ella. Halos hindi siya makakain, at ang mga mata niya'y namumugto sa kakulangan ng tulog. Sa bawat pagdampi ng hangin, pakiramdam niya ay may malamig na hiningang sumusunod sa kanya. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay, natatakot siyang muling makita si Lyra. Ngunit isang umaga, kumatok sa kanilang pintuan si Lola Pining, ang matandang kapitbahay na kilalang mapamahiin at may malalim na kaalaman sa mga kababalaghan. Nakita nitong namumutla si Ella, kaya agad itong pumasok at naupo. "Iha, may kakaiba sa paligid ninyo nitong mga araw," sabi ni Lola Pining habang pinagmamasdan ang paligid. "May nilalang na gumagala tuwing gabi. Nakita kong umiikot siya sa bahay ninyo kagabi." Kinilabutan si Ella. Pinilit niyang ngumiti at sinabing baka aso lang iyon. Ngunit tinitigan siya ng matanda, at sa malamlam nitong mga mata ay may alam siyang hindi pa sinasabi. "Hindi iyon aso, Iha. Hindi rin tao. At alam kong alam mo kung sino siya." Hindi nakasagot si Ella. Napayuko na lang siya habang nanginginig ang mga kamay. Ikinwento ni Lola Pining ang matagal ng alamat sa kanilang baryo. May isang pamilya noon na tinaguriang mga anak ng dilim. Sila raw ang mga tagapagmana ng dugo ng mga nilalang na lumilipad tuwing kabilugan ng buwan, ang mga manananggal. Ayon sa matanda, isa sa mga anak ng pamilyang iyon ay hindi kailanman nahanap matapos sunugin ng mga tao ang kanilang bahay ilang dekada na ang nakalipas.
At ang batang iyon, Ella may mga nagsasabing siya si Lyra. Nang marinig niya yon, bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Hindi niya kayang paniwalaan. Si Lyra, na lagi niyang pinagtatanggol, na nagpakita ng kabaitan at saya, isang aswang. Hindi. Hindi maaari. Ngunit habang inaalala niya ang mga nangyari, ang dugo sa labi, ang mga hayop na patay sa paligid, at ang mga kagat sa kanyang katawan, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Pag-alis ni Lola Pining, tinanong ni Tiamaring si Ella kung totoo bang totoo ang lahat ng sinabi ng matanda. Hindi ko alam, tiya, pero parang totoo na, sagot niya habang lumuluha. Sinabihan siya ng tiyahin na huwag munang lumabas sa gabi, at isarado ang lahat ng bintana bago lumubog ang araw. Ngunit nang sumapit ang 6:00, kumatok si Lyra sa kanilang pinto. Ella, nandyan ka ba? May dala akong tinapay. Tahimik lang si Ella. Hindi siya kumilos. Ngunit mula sa labas, narinig niya ang boses ni Lyra na nag-iba, malalim, paos, at puno ng puot. Hindi mo na ako gusto, kaibigan, Ella. Huwag mo akong tanggihan. Lumipas ang ilang segundo bago tuluyang tumigil ang pagkatok. Nang sumilip si Ella sa bintana, wala na si Lyra. Ngunit sa pintuan, may mga marka ng kuko, mahahaba, matalim, at amoy dugo. At mula sa kadiliman, may tinig na bulong, hindi mo ako matatakasan, kaibigan. Lumipas ang ilang araw, halos hindi na lumalabas ng kwarto si Ella. Laging nakasarado ang mga bintana, at ang bawat tunog sa labas ay nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Kahit ang ihip ng hangin ay tila may dalang bulong. Si Tiamaring naman ay palaging nagdarasal, may hawak na rosaryo, at may mga nakasabit na bawang sa pintuan. Alam nilang may masamang nilalang na nakapaligid. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, biglang nawalan ng kuryente ang buong baryo. Ang dilim ay bumalot sa paligid. Ang tanging liwanag ay ang mga kidlat na paminsan-minsang kumikislap sa kalangitan. Habang yakap ni Ella ang sarili, narinig niya ang kaluskos mula sa itaas ng bubong. Parang may gumagapang. Tiya, may naririnig ako, bulong niya. Huwag kang lalabas, Ella, sigaw ni Tiamaring habang sinusunog ang ilang dahon ng insenso. Ngunit lumakas palalo ang ingay, mga yabag, mga kalmot, mga tunog na parang may humihila sa yero. Hanggang sa biglang bumukas ang bintana. Tumama ang kidlat, at sa isang iglap, nakita ni Ella ang isang anino na nakabitin sa kisam, may mahahabang kuko, nakalawit ang dila, at may mga pakpak na basa ng ulan. Ang nilalang ay nakatingin direkta sa kanya, at sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita niyang si Lyra yon. Maputla ang mukha ni Lyra, nangingitim ang mga mata, at ang mga ngipin nito ay matutulis na parang pangil. Sa bawat hinga nito ay may usok na lumalabas, at ang mga pakpak ay kumikibot sa galit. Sinabi ko sa'yo, kaibigan kita, bulong ni Lyra, habang unti-unting lumalapit. Pero bakit mo ako nilalayuan? Napasigaw si Ella, tumakbo palabas ng kwarto at tinangka niyang buksan ang pinto, ngunit tila may pumipigil dito mula sa labas. Si Tiamaring naman ay patuloy sa pagdarasal, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang krus. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Wala kang kapangyarihan dito. Ngunit tumawa lang ang nilalang, isang halakhak na parang halimaw. Lumipad ito pababa, at sa bawat hampas ng pakpak ay umiikot ang hangin sa loob ng bahay. Nabuwal ang mga kandila at halos mamatay ang apoy. Sa takot, itinapon ni Ella ang isang bote ng langis na banal na tumama kay Lyra. Napasigaw ito, ang balat ay nagliyab, at sa isang iglap ay nawala ito sa ulap ng usok. Ngunit bago tuluyang maglaho, narinig niya ang tinig nito, hindi mo ako kayang itaboy dahil ikaw at ako ay magkaugnay. Nang matapos ang ulan, tahimik na muling bumalik ang kuryente. Ngunit sa sahig ng bahay, nakita ni Ella ang kanyang cellphone, basang-basa, at nakabukas pa ang kamera. Nang tignan niya ito, tumambad ang video recording ng nangyari. Doon, malinaw na nakita ang buong anyo ni Lyra habang nakabitin sa kisam, mga pakpak na parang paniki, mga matang pula, at isang ngiti na puno ng sakit at pagkamuhi. Tumulo ang luha ni Ella. Hindi na niya alam kung awa o takot ang nararamdaman niya. Ngunit alam niyang simula sa gabing iyon, hindi na siya muling magiging ligtas. Pagkatapos ng gabing iyon, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ayon sa mga kapitbahay, may nilalang daw na lumilipad sa gitna ng ulan, may mahabang dila at pakpak na parang paniki. Ngunit walang gustong lumapit o tumulong kay Ella. Ang mga tao ay natatakot, ang iba na may naniniwalang kasama raw siya ng aswang. Nagpasya si Tiamaring na pansamantalang ipatago si Ella sa kumbento sa kabilang bayan.
Isinakay siya sa lumang kariton bago pa magtakip silim. Habang naglalakbay, tila sinusundan sila ng mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Ang mga kabayo'y biglang tumitigil at ang hangin ay may dalang amoy ng dugo at putik. Pagdating sa kumbento, sinalubong sila ng isang pari, si Padre Isidro, isang matandang kilalang exorcist. Tahimik itong nagdasal habang tinititigan si Ella, na nooy maputla, nanginginig at may mga sugat sa leg. May dumidikit sa kaluluwa mo, Hija, sabi ng pari. Hindi lang takot ang dala niya, may ugnayan kayo. Hindi nakaimik si Ella. Naisip niya ang huling sinabi ni Lyra, ikaw at ako ay magkaugnay. Sa loob ng kumbento, bawat gabi ay nagiging mabigat ang hangin. Tuwing alas 12, may maririnig na hampas sa bintana, mga kaluskos sa bubong, at mga tinig na bumubulong ng pangalan ni Ella. Buksan mo kaibigan mo ako, sinubukang itago ni Padre Isidro si Ella sa silid ng mga madre, ngunit isang gabi, bigla na lang nawala ang isang madre habang nagbabantay. Kinabukasan, natagpuan nila ang katawan nito sa likod ng kumbento, bugbog, at may 2 butas sa leeg na parang kagat. Sa tabi nito, nakasulat sa pader gamit ang dugo, bakit mo ako kinalimutan? Napasigaw si Ella at nawalan ng malay. Sa pagmulat niya, nakita niyang nagdarasal si Padre Isidro habang inilalagay sa kanyang leeg ang krus. Ella, anya, hindi ka ordinaryong tao. May dugo kang hindi mo alam. Sa gulat, napatitig si Ella sa pari. Anong ibig mong sabihin, Father? Ang iyong ina isa siya sa mga nagligtas noon nang sunugin ang mga aswang sa San Roque. Ngunit bago yon, tinulungan niya ang isang sanggol na aswang makatakas. Ang batang iyon si Lyra. Nanginig si Ella. Pero ano nang kinalaman ko ron? Ang sanggol na yon, sa dugo ng iyong ina, ay nabuhay. Bahagi ng kanyang lahi ay nasa loob mo rin, Ella. Kaya kayong dalawa ay magkaugnay. Napatakip sa bibig si Ella, halos hindi makapaniwala. Kung totoo ang lahat, ibig bang sabihin kalahati siya ng nilalang na kinatatakutan ng lahat? Habang iniisip niya yon, biglang yumanig ang buong kumbento. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay, at mula sa labas ng simbahan ay maririnig ang matinis na sigaw ni Lyra, isang halakhak na puno ng lungkot at puot. Ella! Bumalik ka sa akin. Hindi mo pwedeng takasan ang dugo mo. Gabi ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng kumbento, nagtipon sina Ella, Padre Isidro, at ilang madre upang isagawa ang huling dasal ng paglilinis. Nasa gitna ng silid si Ella, may mga krus na nakapalibot, mga dasal na paulit-ulit binibigkas, at mga kandilang kumikislap sa gitna ng malamig na hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag, isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila lumalaban sa mga dasal. Sa labas, nagsimulang kumulog. Lumakas ang hangin at may mga aninong dumaan sa mga bintana. Ang mga madre nagsipagdasal ng mas mabilis. Ngunit biglang, isang malakas na tunog ang yumanig sa kumbento, parang may bumagsak na mabigat sa bubong. Dumating na siya, bulong ni Padre Isidro habang hinigpitan ang hawak sa krus. Mula sa labas ng kumbento, umalinggaw ang tinig ni Lyra, mahaba at puno ng pighati, hindi mo ako kailangang labanan, Ella. Magkaisa tayo, magkasama tayo sa dugo. Ngunit nagsimula na ang orasyon. Itinaas ni Padre Isidro ang krus at sinigawan ang dilim, sa ngalan ng Diyos, lumayas ka, halimaw. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nabuksan ang mga bintana, at doon nila nakita si Lyra, lumilipad sa ere, basang-basa sa ulan, ang mga pakpak ay kumikintab sa liwanag ng buwan. Ngunit hindi galit ang nasa kanyang mukha kundi sakit. Ella, iyak ni Lyra, hindi ko gustong saktan ka. Ngunit niloloko ka nila. Hindi ka naiba sa akin. Nang marinig iyon, tila may nagising sa loob ni Ella. Muling sumakit ang kanyang dibdib at unti-unting dumilim ang paligid. Sa kanyang paningin, parang gumagalaw ang kanyang balat. At sa bawat paghinga, tila may kakaibang lakas na nagmumula sa loob niya, isang init na hindi niya maipaliwanag. Padre, ano to? Sigaw ni Ella, habang unti-unting tumutubo ang mga tila ugat sa kanyang kamay. Lumaban ka, anak, sigaw ng pari. Ang kabutihan sa puso mo ang magtatagumpay. Ngunit bago pa makagalaw si Padre Isidro, biglang bumagsak ang pinto ng kumbento. Pumasok si Lyra, ang mga matay kumikislap sa pula. Agad siyang lumapit kay Ella at hinawakan ito sa pisngi. Hindi nila alam kung sino ka. Tulad ko, ikaw rin ay nilikha sa pagitan ng dilim at liwanag. Napahinto si Ella. Sa sandaling iyon, magkahalo ang awa at galit sa kanyang puso.
Lira, kung totoo man yan, hindi ko hahayaang maging halimaw ako tulad mo. Tumulo ang luha ni Lira. Kung ganun, papatayin mo ako. Tumigil ang oras. Bumigat ang hangin. At sa isang iglap, tumama ang liwanag ng krus kay Lira. Napasigaw siya sa sakit, ngunit bago tuluyang matupok, hinawakan niya ang kamay ni Ella at ibinulong, "Hindi mo ako niligtas pero balang araw, intindihin mo ako." Pagkatapos noon, tumigil ang ulan. Ang mga kandila ay muling nagliwanag. Si Lira ay naglaho, iniwan si Ella na nakaluhod, umiiyak, at puno ng takot at panghihinayang. Ngunit sa labas ng kumbento, sa gitna ng malamig na gabi, may aninong dumaan sa buwan, isang pakpak na kumikislap. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon. Tahimik na muli ang kumbento, ngunit sa puso ni Ella, may bakas ng bigat na hindi mabura. Sa bawat pagdadasal, naiisip pa rin niya ang mga salitang iniwan ni Lira, "Hindi nila alam kung sino ka." Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan, parang bulong ng hangin sa tuwing sisilip siya sa buwan. Ngayon, si Ella ay tumutulong na sa simbahan bilang tagapangalaga. Ang mga tao sa bayan ay muling nagtiwala sa kanya, ngunit may ilan pa ring lihim na umiiwas. Alam nilang may nangyaring kakaiba noong gabing iyon, at bagamat walang ebidensya, may mga bulong-bulungan na si Ella raw ay may dugong nililihim. Isang gabi, habang naglilinis siya sa altar, biglang lumamig ang paligid. Napahinto siya, at nang tumingin sa imahe ng krus, napansin niyang may aninong nakatayo sa likod niya, pamilyar ang hugis, pamilyar ang pakiramdam. "Lira," mahina niyang bulong. Ngunit nang lingunin niya, wala na yon. Ang mga kandila ay muling nagningas, at ang hangin ay parang nagpaalam. Sa sumunod na araw, dumalaw si Padre Isidro kay Ella. "Anak," sabi ng pari, "maraming salamat sa katapangan mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka kailangang magtago. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa mga gawa." Ngumiti si Ella, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng takot. "Padre, paano kung bumalik siya? Kung bumalik man siya, ipagdasal mo siya. Sapagkat minsan, kahit ang halimaw ay biktima rin ng tadhana." Lumipas ang panahon. Bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, si Ella ay laging nakatingala sa langit, nakikiramdam. Minsan, naririnig niyang parang may boses na kumakanta sa hangin, malungkot, ngunit maganda. Parang tinig ng isang kaibigan na matagal nang nagpaalam. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi sa tabing ilog, nakita niyang may liwanag sa tubig. Yumuko siya, at doon niya nakita isang pakpak, maliit, kumikislap, tila pinunit mula sa liwanag ng buwan. Hinawakan niya ito, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may pumapasok na init sa kanyang dibdib. "Salamat, Lira," bulong niya. "Kung nasaan ka man, alam kong hindi ka masama." Mula noon, naging tahimik na ang buhay ni Ella. Ngunit may kakaibang kapangyarihang dumaloy sa kanya, ang kakayahang gamutin ang sugat ng iba, at pakalmahin ang mga nilalang na itinuturing na masama. Ang mga tao'y muling naniwala na siya ay pinagpala. Ngunit sa gabi, sa kanyang panaginip, may aninong bumubulong, "Ella, ako'y narito pa rin, binabantayan ka." At sa itaas ng gubat, sa lilim ng buwan, may isang nilalang na may pakpak na kumikislap, nakatingin sa kanya, ngumingiti, at dahan-dahang naglalaho sa hangin. Ang kabutihan at kasamaan ay minsan lang pinaghiwalay ng takot. At sa puso ni Ella, alam niyang ang kanyang bagong kaibigan ay hindi kailanman lumisan.